Ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ay dumating na. Sa araw na ito, sa sermon na may titulong, Ang Diwa ng Kapistahan ng Tinapay na Walang Pampaalsa, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ay may tuturing na kapistahan ng pagdurusa. Sa madaling salita, ito ang araw kung kailan ipinako si Jesus sa krus. Iniisip ang pagpapapako ni Kristo sa krus at ang kanyang buhay na puno ng pagdurusa. Sa araw na ito, dapat nating pagnilayan ang ating mga kasalanan, magsisi at ipagdiwang ang kapistahang ito na may isipan na makibahagi sa pagdurusa ni Kristo. Sa pamamagitan ng Biblia, alamin natin kung paano nakapaloob sa kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ang diwa ni Kristo, ang dedikasyon, sakripisyo, at pag-ibig na pag-aalay ng kanyang buhay para iligtas ang sangkatauhan. Higit pa rito, dapat nating ibahagi ang pag-ibig na ito sa mga kapamilya ng Zion, sa ating kapwa, at sa buong sangkatauhan. May maraming katuruan sa Lumang Tipan at Bagong Tipan patungkol sa pagdiriwang ng kapistahang ito, pero sa araw na ito, tutuon tayo sa diwa ng sakripisyo ng Diyos na nakapaloob sa kapistahang ito. Tingnan natin ang Matthew chapter 26 verse 47. Nangyari ito 2,000 taong nakalilipas sa araw na ito. Ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Tingnan natin ang verse 47. At habang nagsasalita pa siya, dumating si Judas, na isa sa 12, at kasama niya ang napakaraming tao na may mga tabak at mga pamalo mula sa mga punong pari at sa matatanda ng bayan. At ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang palatandaan na sinasabi, Ang hahalikan ko ay iyon na nga, takpin ninyo siya. Kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, Magandang gabi, Rabay, at kanyang hinagkan siya. At sinabi sa kanya ni Jesus, Kaibigan, gawin mo ang layunin ng pagparito mo. Pagkatapos ay lumapit sila at kanilang hinawakan si Jesus at siya'y kanilang dinakip. 2,000 taong nakalilipas, pumarito si Jesus sa lupa upang iligtas ang sangkatauhan. Wala siyang ginawa na para lang sa kanyang sarili. Sa halip, pinili niyang magsuot ng laman para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Isinantabi ni Jesus ang lahat ng luwalhati ng langit at maging ang kanyang trono at pumarito sa lupa upang iligtas ang mga makasalanan. Gayunpaman, tingnan kung paano trinato ng mga makalangit na makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan ang Diyos na dumating upang iligtas sila. Hindi sila nag-alinlangan na ipagkanulo siya. Nagbalak silang dakpin si Jesus. Malinaw itong nakarecord sa aklat ni Matthew. Lumipat tayo sa verse 56. Tingnan natin ang verse 56. Subalit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Sa mga alagad na sumunod kay Jesus sa bundok ng mga olibo, may isang nagplano na ipagkanulo si Jesus sa halagang 30 pilak. Na tila hindi pa ito sapat, ang ibang mga alagad na nangakong susunod sa kanya hanggang sa huli ay tumalikod kay Jesus at tumakas.
Pumarito siya sa lupa para sa tanging dahilan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan at pagliligtas sa atin. Pero nakaranas si Jesus ng pasakit nang pumarito siya sa lupa 2,000 taong nakalilipas. Tingnan natin ang Matthew chapter 26 verse 62. Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, "Wala ka bang isasagot? Ano itong ibinibintang ng mga ito laban sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, "Pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ikaw ang nagsabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng langit." Nang magkagayoy, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang mga damit na sinasabi, "Nagsalita siya ng kalapastanganan. Bakit kailangan pa natin ng mga saksi? Narito, narinig ninyo ngayon ang kanyang kalapastanganan. Ano sa palagay ninyo?" Sumagot sila at sinabi, "Karapat-dapat siya sa kamatayan." Pagkatapos ay kanilang niluraan siya sa kanyang muka at siya'y kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba na nagsasabi, "Ipahayag mo sa amin, ikaw na Kristo. Sino ang sumuntok sa iyo?" Pakiusap, tingnan ang mga bagay na ginawa ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Ipinagbili ng isa si Jesus sa kamay ng kanyang mga kaaway dahil sa salapi. Samantalang ang ibang mga alagad na sinasabing may pinakamalaking pananampalataya ay tumalikod kay Jesus. Iniisip lang ang kanilang mahihirap na sitwasyon. Tayo ay likas na makasalanan. Dapat nating pagnilay-nilayan ang ating mga sarili at ang Diyos na dumating upang iligtas tayo sa pamamagitan ng diwa ng kapistahan na ito. Lumipat tayo sa chapter 26 verse 69. Sa verse 69 nasusulat, "Samantala, si Pedro ay nakaupo sa labas ng bakuran. Lumapit sa kanya ang isang aliping babae na nagsasabi, 'Ikaw ay kasama rin ni Jesus na taga-Galilea.' Subalit ipinagkaila niya ito sa harap nilang lahat na sinasabi, 'Hindi ko alam ang sinasabi mo.' At paglabas niya sa tarangkahan ay nakita siya ng isa pang alipin at sinabi sa mga naroon, 'Ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga-Nazaret.' At muling ipinagkaila niya ito ng may panunumpa, 'Hindi ko kilala ang taong iyon.' Pagkalipas ng ilang sandali ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro, 'Talagang ikaw nga ay isa rin sa kanila sapagkat nahahalata sa iyong pananalita.' Pagkatapos ay nagpasimula siyang magsalita ng masama at manumpa, 'Hindi ko kilala ang taong iyon,' at kaagad tumilaok ang manok. At naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus, 'Bago tumilaok ang manok, ay 3 ulit mo akong ikakaila.' At siya'y lumabas at mapait na tumangis. Maging si Pedro ay ipinagkaila si Kristo. Hindi ko kilala si Jesus. Ngayon ay ang kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, ang mismong araw kung kailan ipinagkaila siya ng 3 ulit. Maging si Pedro, na may pinakamalaking pananampalataya, ay nagkaila kay Jesus ng 3 ulit. Ipinagkanulo naman ni Judas Iscariote si Jesus sa halagang 30 pilak. Tingnan din kung paano tumalikod ang mga alagad na malapit sa kanya. Kailangan nating isaalang-alang ang pagtitiis na ipinakita ni Ama sa mga ganitong sitwasyon. Dumating ang Diyos sa lupang ito para ipagkaloob sa kanila ang kaligtasan. Isinasantabi ang kaluwalhatian ng langit at maging ang kanyang trono. Pero paano nila tininato ang kanilang tagapagligtas? Pakiusap, tingnan at pag-isipan ng mga bagay na ito. Ginagawa ng sangkatauhan ang mga mapaghimagsik na gawaing ito. Lumipat tayo sa Matthew chapter 27 verse 21. Tingnan natin ang chapter 27 verse 21. Sumagot muli ang gobernador at sinabi sa kanila, "Alin sa dalawa ang ibig ninyong pakawalan ko sa inyo?"
At sinabi nila, si Barabas. Sinabi sa kanila ni Pilato, at anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, ipako siya sa krus. At sinabi niya, bakit? Anong kasamaan ang ginawa niya? Ngunit lalo silang nagsigawan na nagsasabi, ipako siya sa krus. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, sa halip ay nagsisimula pa nga ang isang malaking gulo, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng napakaraming tao na sinasabi, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo na ang bahala dyan. At sumagot ang buong bayan at nagsabi, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Pagkatapos ay pinakawalan niya sa kanila si Barabas, ngunit si Jesus pagkatapos hagupitin ay ibinigay upang ipako sa krus. Patungkol sa tagapagligtas na dumating para iligtas sila, tinuring siya ng sangkatauhan na mas masahol pa sa isang magnanakaw. Sumigaw sila ng, palayain ang magnanakaw, pero ipako si Jesus sa krus. Dagdag pa rito, sumigaw sila ng, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Isipin ang puso ng Diyos habang pinakikinggan ang kanilang mga masasamang salita, 2,000 taong nakalilipas. Dumating siya sa lupang ito para iligtas sila at para pagkalooban sila ng kapatawaran ng mga kasalanan. Gayunman, ang mga alagad na gaya ni Pedro na may matibay na pananampalataya at si Judas Iscariote na isa sa 12 ay nakagawa ng ganitong napakasasamang gawa. Higit pa rito, ang mga Israelita na matagal nang naghihintay sa Diyos ay nagpilit na ipako si Jesus sa krus sa halip na ang magnanakaw. Sumigaw sila na pananagutan nila at ng kanilang mga anak ang dugo ni Jesus. Ito ang uri ng pagtrato na tiniis ni Kristo sa araw na ito. Gayunman, mula sa verse 27, makikita natin na si Jesus ay nahabag sa kanila at tahimik na nagpasan sa kanyang sarili ng kanilang mga pasanin. Tingnan natin ang verse 27. Dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at tinipon nila ang buong pangkat ng mga kawal sa paligid niya. At siya'y kanilang hinubaran at dinamitan ng isang balabal na pulang-pula. Sila'y gumawa ng isang koronang tinik, ipinatong ito sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at siya'y kanilang nilibak na nagsasabi, mabuhay, hari ng mga Hudyo. Siya'y kanilang niluraan, kinuha nila ang tambo at hinampas ang kanyang ulo. Pagkatapos na siya'y libakin, hinubad nila sa kanya ang balabal, isinuot sa kanya ang mga damit niya, at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. Habang isa-isa niyong tinitingnan ang mga eksenang ito, isipin kung ano ang madarama niyo kung ang inyong pisikal na ama ay nagdurusa dahil sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Hindi niyo ito matitiis na makita. Ang sinumang makasaksi sa pangungutya na ito ay mapapatanong sa sarili, paano nga ba ito nangyari? Gayunman, pag naunawaan natin na nangyari ito dahil sa ating mga kasalanan, dapat nating itanong sa sarili ang tanong na ito, ano ang dapat nating maging saloobin sa araw na ito? Pumarito siya sa lupa para iligtas ang sangkatauhan na nakatadhana sa impyerno. Pero hinubad nila ang kanyang damit. Ipinatong sa kanya ang koronang tinik. Inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. Lumuhod sila sa harapan niya at nilibak siya. Siya ay kanilang niluraan at hinampas nila siya sa ulo gamit ang tambo, sinasabing, mabuhay, hari ng mga Hudyo. Sa Matthew chapter 27, makikita natin kung paanong ininsulto ng sangkatauhan ng Diyos.
Gayunman, tiniis niya ito gaya ng isang tahimik na tupa. Nagtiis siya. Hindi siya nagpakita ng galit laban sa kanila. Magpatuloy tayo sa pagtingin sa chapter 27 verse 32. Sa paglabas nila ay kanilang nasalubong ang isang taong taga-Cyrene na Simon ang pangalan. Pinilit nila ang taong ito na pasanin ang krus ni Jesus. Dahil napakabigat ng krus, hindi na kinaya ni Jesus na pasanin ito. Kaya naganap ang mga Romanong kawal ng isang tao na magpapasan ng krus sa halip niya at nakita nila ang lalaking taga-Cyrene. Ipinapakita nito ang kalubhaan ng sitwasyon. Sa tuwing nagbabalik tanaw ako sa mga tagpo ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, naaalala ko kung paano nagdusa si Jesus para iligtas tayo. Hindi natin magagawang papurihan ng sapat ang maluwalhating Diyos sa paraang nararapat para sa Kanya. Gayunman, ang sangkatauhan ay hindi siya pinarangalan. Sa halip ay trinato siya na mas masahol pa sa isang magnanakaw. Nasaksihan niya ang mga alagad na ipinagkanulo siya. Ipinagkaila siya at tinalikuran siya para lang iligtas ang kanilang sariling buhay. Nagsigawan ang mga tao na dapat na mamatay si Jesus. Nagsasabing pagbabayaran nila ito ng kanilang mga kasalanan. Pero ang Diyos ay tumingin sa kanila nang may mga matang puno ng awa. Ipinapakita nito ang kanyang dakilang biyaya at pag-ibig na dapat nating alalahanin upang taglayin natin ang diwa ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Kaya may isang bagay na hiniling si Jesus sa mga naniniwala sa Diyos. Lumipat tayo sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ang krus ay sumisimbolo sa pagdurusa. Ibig niyang sabihin, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, dapat niyang tiisin ang mga pagdurusa. Sa verse 25, sinabi ni Jesus, "Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito." Sinabi niyang, "Pasanin ang iyong krus at sumunod sa akin hanggang sa walang hanggang kaharian ng langit." Itapon ang inyong pagmamataas, pasanin ang inyong krus at sumunod sa akin, na may tanging hangarin na iligtas ang sangkatauhan. Ito ang diwa ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Kahit na pumarito siya sa lupa, nang may mabuting hangarin na iligtas ang sangkatauhan, siya ay kinutya, hinamak at inusig ng sangkatauhan. Ipinapakita ng Biblia kung paano nila tinalikuran si Kristo na dumating upang iligtas sila. Gayunman, makikita natin na si Kristo ay naging gaya ng isang tupa na hindi man lang umimik sa harapan ng mga manggugupit sa Kanya. Kung gayon, anong landas ang dapat nating matutunan sa buhay ni Kristo? Lumipat tayo sa 1 Peter chapter 4. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 4 verse 13. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag.
Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao, o magnanakaw, o gumagawa ng masama, o bilang isang mapanghimasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Kahit na dumating si Kristo sa lupang ito para ipagkaloob ang kanyang kabutihan sa mga nangangailangan ng kanyang biyaya, siya ay pinagmalupitan pa rin ng mga ito. Sa tuwing humaharap tayo sa mga mahihirap na sitwasyon, habang hinahatid natin ang magandang balita sa sangkatauhan, dapat nating alalahanin kung paano nilakad ni Ama ang mahirap na landas ng Ebanghelyo na nauna sa atin. Dapat din nating pagnilay-nilayan ang sakripisyo ni Ina, naniniwalang dapat tayong maging matiisin sa lahat ng pagsubok na ito. Tingnan natin ang 1 Peter chapter 2 verse 18. Mga alipin, magpasakop kayo ng may buong paggalang sa inyong mga amo, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi gayon din sa mababagsik, sapagkat ito'y kapuri-puri, kung dahil sa pagkakilala sa Diyos ay nagtiis ang sinuman ng sakit habang nagdurusan ng hindi nararapat. Sapagkat anong pakinabang nga na kapag kayo'y nagkakasala at hinahampas dahil dito, ay inyong tinatanggap na may pagtitiis? Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa, alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Siya'y hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Sa araw na ito, makikita natin na ang diwa ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa ay naglalaman ng parehong katuruan na ibinigay sa 1 Peter chapter 2. Habang namumuhay tayo bilang mga Kristiyano, nahaharap tayo sa iba't ibang mga pagsubok, paninirang puri at paghihirap. Nagpapatotoo tayo tungkol sa kaligtasan at nangangaral ng Ebanghelyo sa mga nakapaligid sa atin ng may mabuting hangarin. Pero tinatrato nila tayo na mas masahol pa kaysa sa mga magnanakaw at kung minsan sinisira ang puri at kinukutya nila tayo. Nasa paligid din natin ang mga minamahal nating miyembro. Minsan, maging sa gitna ng ating mga miyembro, maaari tayong maharap sa mga di komportableng sitwasyon. Sa tuwing nangyayari ito, isipin muna natin ang pagdurusa ng makalangit na Ama at itanong sa sarili, gagantihan ko ba sila ng masama? O dadaigin ko ba ng mabuti ang masama? Sa paggawa nito, makakasunod tayo sa Diyos at makukumpleto ang gawain ng Ebanghelyo sa huli. Pag nahaharap tayo sa mga masasama at mga di matutuwid na gawa, may iba't ibang mga paraan ng pagtugon sa mga ito. Dapat ba akong tumugon ng may pag-ibig? O dapat ko ba silang gantihan na magdudulot sa kanila ng pasakit at pagdurusa? Maraming paraan, pero may landas na ipinakita sa atin ng Diyos. Daigin ng mabuti ang masama. Tinuturuan niya tayo na daigin ang masama sa pamamagitan ng mas mataas na anyo ng kabutihan. Isipin ang buhay ni Kristo
na pumarito sa lupa at nagtiis ng iba't ibang mga pagdurusa para iligtas tayo. Walang dahilan para siya ay ipako sa krus, tusukin ng sibat o hagupitin. Gayunman, nakarecord sa Biblia, sa aklat ni Isaiah, iyon ay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Tayo ang dahilan kung bakit siya nagdusa ng ganitong pasakit. Kaya dapat nating magawang sundan ang landas ng pagdurusa ni Kristo at matiis ang ganitong pagdurusa hanggang sa huli. Dapat nating isiping, nagtiis ng ganito si Ama at dumanas si Ina ng ganitong kabigat na pagdurusa. Nang may ganitong kagandang diwa, dapat nating daigin ng mabuti ang masama, sa halip na gantihan ng masama ang masama. Naniniwala ako na pag ginawa natin ito, makukumpleto ng Diyos ang gawain ng Ebanghelyo kahit ngayon. Sa ating buhay, maraming hindi kaaya-ayang sitwasyon. Pag humaharap tayo sa isang di komportableng sitwasyon, isipin natin ang krus ng Diyos. Isipin natin kung paano natin tataglayin ang diwa ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa, kung kailan siya ipinako sa krus, para makabahagi tayo sa kanyang pagdurusa. Nais kong hilingin sa inyo na sumunod sa mga yapak ng pagdurusa ni Kristo. Pag humaharap tayo sa isang di komportableng sitwasyon, dapat tayong tumugon ng mabuti. Pag may nangyaring di kanais-nais, dapat nating alalahanin ang diwa ng kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa at paalalahanan ng ating sarili. Gagantihan ko ba sila ng masama o dadaigin ko ba ng mabuti ang masama? Umaasang makakasunod tayo sa mga yapak ng Diyos sa pamamagitan ng maraming panalangin para makatanggap tayo ng papuri mula sa Diyos, nagsasabing, mabuti ang inyong ginawa. Nais kong tapusin ang sermon sa araw na ito. Maraming salamat.